mo na kayo. So Hallution guys, Narced here once again. For this vlog guys, ay nandito kami ngayon sa Salzburg. 8:45 yung biyahe namin from Munich. And then dumating kami dito sa Salzburg 11:54 na ng tanghali kasi nasiraan pa ng hindi makakontinue papunta dito. So sabi may something daw dito sa Salzburg Bahnhof Station kaya kailangan pa namin magantay ulit. Then, hindi pa counted yung mga delay. So, ayun, medyo natagalan talaga yung pagpunta namin papunta dito. Yeah. I want to, today guys, my tooth is already removed. And subscribe to Papa's channel. Just see more likes to Papa's channel than finished. So, ayun guys, yung itinerary lang namin dito is Old Stadt or sa Old City, and then siguro pupunta kami ng dun sa may bundok, yung may castle, and then we will see. So wala talaga kaming itinerary. Then pang third time ko na dito, si Mrs. pangalawa, and then yung kasi namin pang first time. Come with us guys. So yun guys, bumili lang kami ng ticket papunta ng Mirabella Park. So yun yung Mirabella Park, isa siya sa shooting location ng Sound of Music na movie. Mga 90s or 1960s pa siya ng movie. So yun yung unang pupuntahan namin. Pero siguro maghahanap muna kami ng pagkain. And then yung ticket dito guys is nasa €2.60. Good for 1 hour. And then after 1 hour, pag hindi mo na siya magamit, so bibili ka na lang din ng palibag. So hello guys, andito na kami sa may Mirabella Park. Kakababa lang namin sa bus. And then maghanap na lang muna kami ng mapagkainan namin for lunch. Dahil 12 noon na, sobrang tirik ng araw, mainit. Sa tamang-tama lang naman yung init, parang ano mo lang naman, tolerable lang naman siya. Kaya lang, kailangan nating maghanap ng mapagkainan dahil may buntis. baka mabugahan tayo ng dragon. So, ayan yung cousin ko. So, if you want topic for language visa vlog, so I can do that also. But maybe soon. Di bagi. So baka gagawa din ako ng vlog about sa language visa. So para sa mga gusto mag language visa or naka language visa, so soon abang-abang kayo for that vlog. So, hello guys, kakatapos lang namin kumain, mag-lunch. And then, ngayon nandito na kami, bumalik kami sa may Mirabella or Mirabella Park. So, malapit lang din siya dun sa pinagkainan namin. So, ayun, dahil mainit nga, nandito kami sa park na una. Kasi may mga part na malilim siya, so hindi masyadong mainit. Tapos, kumuha lang kami ng mga pictures. So, ayun, picture dito. And then, pagkatapos siguro dito sa kami, sa may Old Stadt. So, itong guys,
Mirabel Park is nandito yung yun nga yung nasabi ko kanina, nandito yung Sound of Music na isa sa isa sa scene. So napakalaking park to sa sentro mismo ng Salzburg. So yung Salzburg guys ay part na siya ng Austria, pero malapit din siya sa border ng Germany, so sa Munich. So napakaganda dito guys maglakad-lakad. So itong Mirabella Park guys ay 5.6 hectares yung laki nitong garden na ito. So mas magandang pumunta talaga dito na summer kasi even though mainit siya, napaka-refreshing kasi may mga dahon nga, and then mahangin naman siya kahit na mainit, and then yung mga flowers, yung mga bulaklak ay napakakulay, napakatingkad ng mga kulay nila guys. So talagang napaka maganda sa mata tingnan. So makikita nyo nga kahit sa background ko. So napakaganda ng mga bulaklak, din yung mga structures dito guys. So free lang yung park na to guys kahit na pumasok kayo, so wala siyang bayad. And then yun nga, mamamangha ka kasi nga yung mga structures napakaganda. Itong likuran ko guys, itong yellow na building, dito ipinanganak yung sikat na composer na si Amadeus Mozart. So ito yung dyan sa pinanganak guys. Kaya siya tinawag na Mozart Geburtshaus kasi dyan sa pinanganak. So tubong Salzburg si Mozart. So guys, ang daming tao ngayon kasi weekend, Sabado. At saka ito rin talaga yung area ang tagpuan ng may mga turista. Mga hindi nakakakilala kay Mozart, so ipa-flash ko na lang siguro yung mukha niya dito. So basta sikat siya na music composer dito sa Europe, pati sa buong mundo. So itong bahay niya ngayon ay ginawa na siyang museum, kaya maraming tao dito sa labas. Pero pangatlong balik ko na dito, pero never pa akong nakapag-pasok dyan. So kasi parang mahal din kasi yung ticket. So hanggang dito na ako sa labas. So tatlong balik ko na rin dito ngayon sa labas ng bahay niya. So guys, nandito kami ngayon sa may yung area kung saan yung Old Town. So dito makikita yung may mga luxury brand, yung mga parang makikita yung mga kung gusto mong mag-shopping. So nandito yung area na to. At so guys, andito kami ngayon sa Residence Brunnen, pati na rin sa may Cathedral ng Salzburg. So ito yung likod, itong likuran ko, ito yung Cathedral ng Salzburg. And then dito naman sa bandang to ay nandito na rin yung parang Rathaus nila or City Hall nila. So maraming tao din ngayon dito guys. So napakagandang area din dito kasi though mainit siya pero mahangin. Dahil yung nakapalibutan to ng ng mga bundok guys. Tapos nandito sa likuran ko din yung napakagandang sikat na fountain
sa Sound of Music na pelikula, guys. So guys, nandito kami ngayon sa may Mozartsteg. So isa siyang pedestrian bridge dito sa Salzburg. So pinag-connect niya ang Old Town at saka yung New Town. So nandito yung Old Town, itong banda na to. Tapos dito namang bandang to ang New Town. Then doon sa Old Town, guys, doon makikita yung City Hall, yung Cathedral, and then yung bundok na may tawag nito Salzburg Fortress, kung saan nandun yung castle, and then nandun din yung alley kung saan may mga shopping center, at saka yung Mozart Geburtshaus, doon din makikita. Din dito, guys, sa New Town, dito sa likuran ko, nandito na yung parang mga new building, nandin doon banda yung Mirabel Park. So napakahangin, guys, napakaganda. So talagang pedestrian lang yung makakadaan dito. Kasi sobrang liit niya, parang isang di pa kalahati lang yung lapad ng tulay na ito. So guys, umakyat kami dito sa may Hohenberg. Actually may binocular na pwedeng masakyan. Kaya lang hinanap namin kasi yung isang scene doon sa may Sound of Music, yung sa Do Re Mi Fa na kanta. Isang scene na lang ang hinanap namin. Then yung scene spot na yon is dito sa ibabaw. Actually, pangalawang akyat ko na to dito. Yung first punta ko dito, 2023 yata yon. Nakaakyat na ako dito. Then second, yun, nagsumakay kami ng funicular. Kasama si Mrs. at saka si Little One. Yung pangatlo, ito yung cousin ko. Yung kasama kong umakyat, sila ni Mrs. nasa baba lang kasi si Little One natulog. Nagrereklamo na. Pagod na daw siya, kaya natulog doon sa baba. So kami ngayon yung umakyat for the content. Pero maganda rin kasi pakyat siya, exercise din. So yun, guys, thank you for watching. So guys, itong sa likuran ko, ito na yung Hohen Fortress Salzburg. So ano siya, castle siya sa ibabaw ng bundok. So ginawa to siya noong 1077 years ago ng Archbishop Gebhard ng Salzburg. So yan, so 900 years na yung castle na yan approximately. So napakataas niyan. Makikita overlooking yung city, guys, ng castle na yan. So sa loob niyan, guys, nandyan yung mga kagamitan ng mga sinaunang panahon. So yung kagamitan ng mga king, ng mga guards, nandyan sa loob, guys. Hello guys. So dito sa Europe for 5 years na pagsastay ko dito. Talagang
marami yung mga area or mga buildings na talagang na-preserve talaga nila. Yung mapapamangha ka sa ganda, sa architecture, yung para kang nasa museum habang naglalakad ka na parang wala kang itinerary, lakad ka na ng lakad, tapos titingnan mo lang yung mga building sa yung facade ng mga building. Talagang mamamangha ka sa mga nila, sa mga structures. So talagang preserve yung culture, no? Talagang ma-differentiate mo pag nandito ka sa Europe na talagang Europe siya, unlike sa mga ibang mga city or bansa na talagang mga bago, modern yung mga building. Di kagaya dito na talagang ma-amaze ka sa ganda ng mga sculpture sa facade ng mga building. So guys, nandito na kami sa may Salzburg Cathedral. Ito yung isa sa sikat na landmark dito sa City of Salzburg. So itong cathedral na ito guys ay nasa around 1,600 years ago. At saka dito pa si Mozart, yung sikat na composer. Dito pa siya bininyagan guys. So napakaganda dito guys, napakatahimik. Madami nga lang mga turista. And then pag papasok kayo dito guys, may bayad na 7 euro per person. Except sa children under 14 years old yata, walang bayad. So above 14 years old may bayad na 7 euro. So dahil tatlo kami, ang binayaran namin ay 21 euros. Pero worth it naman guys pag nandito na kayo sa pagpasok sa loob. Actually, 2 times ko na to dito. Nakapasok ako dito nung unang punta ko dito. And then the second time ay ngayon. Kasi nung second time na kami ni Mrs. pumunta dito, hindi allowed na magpapasok kasi parang may activity yata sa loob or may misa. Kaya hindi pwedeng pasukan. Ngayon, so allowed na siya. Actually, dun sa 7 euro na ticket guys, pwede kayong umakyat dun sa may choir area, dun sa may organ. Kaya lang kami, wala na kaming parang gusto ko lang dito makaupo, nagmamasid kay Lord. Ayan. So wala na akong ganang umakyat pa doon sa labas kasi mainit din. Ayan. After dito guys ay uwi na rin kami. So hello guys, nandito na kami ngayon sa tren pabalik ng München. It's already 6 p.m. So ang biyahe ng tren is 6:07. So nahabol namin, nakapisto na kami. So hanggang dito na lang guys, tatapusin ko na dito yung vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Please follow my Facebook page, Nars Ed. Pati na rin po paki-subscribe sa YouTube, Nars Ed. Thank you, bye-bye, ciao. Please subscribe to Papa's channel for wonderful videos. Wonderful videos. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. You say Bye-bye. ciao. Bye. Pilapil ko muna.